Base sa kwento niya, nakita niya daw sa FB ni Juniboy at Boss Keng na nagsusugal. Umaldo, easy money, kaya nga nagtry siya. Imagine, 2 weeks lang nangyari, naubos na lahat ng meron silang mag-asawa. Mahinang nila lang din kasi yung mga nauuto na yan. Diba? Pero, talaga yung mga influencer. I hope this post, since nag-trending na to will be the spark para matauhan na ang mga tao. Ito na nga ba sinasabi ko mga kapatid Meron nang lumabas na biktima raw ng mga sugal-sugal promotion na ito ng mga mukhang perang mga vlogger na ito. Kamakailan ay may nag-trending na post sa Reddit. Kwento niya kung paano nalulong sa sugal ang kanyang kapatid at nasira ang buhay. Sa madaling salita, naengganyo siya dahil sa vlogger na si Keng at Juniboy na kapatid ni Kong TV ng Team Payaman. Gambol, pre, gambol! Ano ang nilalaman ng post na ito? Tara't pagkwentuhan natin. Pero bago ang lahat, mag-subscribe muna sana kayo. Walang sugal-sugal link dito. Libre lang ang mag-subscribe at masarap ang libre. Uli, ako nga pala si Une at ito ang Mahirap Pasayahin Show. For the context, basahin natin ang nilalaman ng post na ito sa Reddit. So ang title, Online Sugal dahil kay Juniboy, at ang nag-post ay si Tank Super 9174. Nalulong sa online casino ngayon yung kapatid ko dahil sa impluwensya ni Juniboy. My brother is 32 years old. May isang anak. Maayos na trabaho. Kahit housewife lang ang asawa niya, nakakaipon sila. Nakakapundar ng gamit, nakaka-travel at naaalagaan niya ng maayos yung parents ko na kasama nila sa bahay. At higit sa lahat, may savings sila not until nalulong siya sa sugal. Perfect na sana, di ba, yung buhay niya? Maganda yung trabaho niya. May savings. Yung asawa niya nakafocus lang sa pag-aalaga sa kanila ng mga anak niya. At naibabalik niya yung utang na loob niya sa mga magulang niya sa pag-aalaga rin niya sa mga magulang niya. Perfect na sana not until sugal. Ito yung impact ng sugal sa buhay ng isang tao. Ituloy natin. Last week, nag-chat sa akin yung kuya ko. Nang hihiram daw ng pera sa kanya yung kapatid namin. Kahit alam niya na malabong mawala ng pera yon kasi kuripot yun mula ng bata pa kami. Kaya napachat sa akin si kuya no kung nag-as din ba sa akin ng pera yung kapatid ko. Sabi ko na hindi naman. Saka kung manghiraman yun, baka talagang emergency. Kaya tumawag ako. Tinanong ko siya kung bakit nanghihiram ng pera kay kuya. Noong una, hesitant pa siya. Sabihin hanggang sa napaamin ko na. Tama ang kutob ko. Na wala talagang emergency. Kundi nasunog niya lang naman yung savings nila na mag-asawa, pati yung savings ng anak dahil sa sugal. Pati cellphone, motor, na ibenta niya. Sobrang nanlulumo ako kasi iniisip ko agad yung parents namin na pag nalaman nila, baka sisihin nila yung sarili nila kung bakit nagawa ng anak nila yun. Mga parents, kung naturuan nyo naman ng maayos yung anak nyo, na ituro nyo yung tamang values, virtues, wala na tayong magagawa sa mga ganito pag matanda na yung anak natin, tapos nalihis pa ng landas. Wala na tayong kasalanan doon. Sariling desisyon na nila yun. Kaya, pag ganun, huwag nyo sisisihin yung mga sarili nyo kung sa tingin nyo, tama naman yung mga tinuro nyo sa anak. Kasi kung tama naman, okay naman sana yung anak nila, di ba? Maganda yung trabaho, may magandang family, may savings. Okay naman sana yung anak nila. Until lang dito sa sugal na to. Kaya, okay naman yung pagpapalaki ng mga parents. Naawa ako sa kapatid ko, pero siya lang din makakatulong sa sarili niya. Ang tulong na ginawa ko sa ngayon ay binilang ko ng grocery sila sa bahay, binayaran ng kuryente, tubig, binila ng gatas ang anak niya, hanggang doon ang tulong na mabibigay ko. Natatakot kasi ako na kapag binigyan ko siya ng cash, mag-relapse lang siya. Looks good naman yung tulong na binigay nitong nag-post. Mukhang maayos na kapatid din siya.
Base sa kwento niya, nakita niya daw sa FB ni Juniboy at Boss Keng na nagsusugal, pumaldo, easy money, kaya nga nagtry siya. Imagine, 2 weeks lang nangyari, naubos na lahat ng meron silang mag-asawa. Nakukonsensya lang ako kasi ako pa yung nag-introduce sa kapatid ko kay Juniboy. At naengganyo sila manood ng Team Payaman nung pandemic dahil sa akin, dahil doon sa nag-post. Nakaka-disappoint ng sobra na yung mga vlogger na sinuportahan mo at pinapasok mo sa pamilya mo. Ayun, kamalasan pala ang isusukli sa'yo. Lesson learned. Para sa pamilya namin, unsubscribe naman sa lahat ng Team Payaman at sa lahat ng promoter ng sugal. Epidemya na tong online casino na to. Sana mawala na to. At doon naman sa mga nag-promote, tandaan nyo, lahat ng gawaing masama sa kapwa ay babalik sa inyo. Well, sad to say, hindi lahat ng masamang gawin natin sa kapwa natin ay bumabalik. Lalo na sa mga to. It doesn't work that way. There's a high chance na tuloy-tuloy pa rin ang pagkita ng mga vlogger na nito at habang masayang komportable nakatira sa mga mansyon nila at tuloy pa rin ang pagpopromote nila ng sugal. Malaking chance na ganun lang mangyari. Until sana, di ba? Sana naman i-regulate na to ng mga gobyerno, Hindi yung puro kung ano yung pinag-awayan ng mga nakaupo na yan, na walang mga punyeta, di ba? Walang ano-ano. Tapos yung mga gantong bagay, hindi natututukan. Di ba? So, pero there's a chance naman na magkaroon ng sana bad consequence yung mga ginagawa ng mga vlogger na to. Di ba? Pero it will start sa mga audience at fans na sana matauhan na wag nang suportahan yung mga ganito at wag nang konsintihin. Let's hold them accountable sa mga maling promotion na yan, sa mga immoral na promotion na yan. I hope this post, since nag-trending na to will be the spark para matauhan na ang mga tao. Pero natatauhan nga ba ang mga tao? Let's see sa comment section. Sabi ni Introverted Guy 13. Nasa tao yan. Pero accountable pa din sila kasi they are influencers. Yung reach nila is malawak. Hindi mawawala sa mga followers nila ang may tendency ng addiction. Knowing na nakakasira ng buhay ang sugal, sige go sila para sa pera. Tama. Tumpak. 100%. Di ko naman sinasabing wala na accountable tong mga nabiktima na to. Medyo tanga din kasi sila. Nagpapaniwala sa mga ganito, di ba? May accountability pa rin sila, pero may accountability rin ng mga influencers, di ba? Kasi nga, may mga tao talaga na hindi nila kayang kontrolin yung addiction nila. Usually yan kasi kala nila naglilibang-libang lang. Hindi nila alam na addict na sila. Na pasok na sila ng pasok ng pera. Kunyari, kala inisip lang, barya-barya lang. Pero pag na-add mo na yun, madami na. Ngayon sa di na nila kayang pigilan yung sarili nila. Yan na, nagbebenta na ng kung ano-ano. Inuubos na yung savings. Sabi naman ni Alpa Chupapi, na talaga ng mga influencer at artista nag-endorse na sugal. Pero hindi natin pwede idayin na kung bulbuling ka at nauto ka, maglaro ng sugal, abay, ulul ka. Tama naman. Mahinang nila lang din kasi yung mga nauuto na yan. Diba? Pero, talaga yung mga influencer. Sabi naman ni Tito Boy Abunda, ewan ko si Tito Boy Abunda, your brother is a grown-ass man. Walang dapat ibang sisihin kung hindi ang kapatid mo. Hindi rin. May accountability din ng influencer. Sabi naman, simple, lazy citizen. Of course, maraming hindi nag-a-agree sa sasabihin ko, pero kung alam ng kapatid mo ang value ng pera niya, hindi siya susubok dyan kahit idol mo pa o ang pinaka-sexing babae pa na nakilala mo mag-endorse niyan. 30 years old na siya. Alam niya na kung anong tama at mali. Kaya para saan, maling isisi kay Gino Beto, tumigil na siya kamo dyan sa pagsusugal niya. Gastos na lang sa bigas at ulam ang pera. Hindi. Kailangan ding isisito kay Johnny Boy. May kasalanan din dito si Johnny Boy. Kasi, parehas lang na accountability yan. Mamaya, I will explain. Saka, ba't tayo maniniwala sa tamad na citizen? Simpleng tamad, di ba? Prestigious Ed.
3697. 32 na siya. Na-impluensyahan pa din siya ng influencer. At ikaw ba? Ilang taon ka na ba? Papla-influensya ka rin naman eh. Nagtatanggol mo nga, di ba? At plus na natin to. Lazy Lani. Unless your brother was violently and forcibly induced to online sugal by the said person, then maybe you can blame whoever is that Juniboy. But if otherwise, it's all your brother's undoing. Stop making flimsy excuses to justify the consequences of your actions. Sige na, explain ko kung bakit kailangan accountable din tong mga influencers na to. Since mas madami yung nagtatanggol dito sa idolo nilang si Juniboy. At ang sinisisi lang nila ay yung nalulung lang sa sugal at wala raw accountability itong mga nagpo-promote na to ng katulad ni Juniboy. Alam nyo mga kapatid, di ko naman inaalis doon sa nalulung na may kasalanan din siya. I'm also blaming him na kung bakit siya nagpauto nga dito sa kay Juniboy. Totoo naman kasi na mahinang nila lang to eh. Diba? Papauto ka sa mga ganyan. Ang ganda na ng buhay niya. Perfect life na yun eh. Kumbaga, ayun yung inaasam-asam ko na sa buhay ko eh. Diba? Nabubuhay ko yung pamilya ko. Nakakapag-provide ako ng maayos. May savings kami. Okay yung buhay. Tapos, natutulungan ko pa yung parents ko. Perfect na yun eh. Okay na yun sa akin yung ganung buhay. Gagawin ko na yung lahat para maprotektahan yung ganung buhay. Diba? Pero, only blaming him, tong uto-uto na to, and letting the promoter ng sugang na to dodge accountability is napaka-unfair naman nun. Kasi with this logic, isipin nyo, why are we blaming the pushers ng mga shabu? Diba? Nagbebenta lang naman sila. At nagpo-promote ng shabu. Diba? Nasa users na yun, kung magpapauto sila dito sa mga pushers na to, alam naman na lahat na masama ang shabu, diba? Bakit? May mga bumibili pa rin at nagpapauto. Diba? Diba? Ganyan yung ginagawa nila dito, diba? Isang malaking double standard. Bakit galit na galit tayo sa mga pusher ng shabu, pero sa mga pusher ng sugal, ay hindi tayo nagagalit na ini-excuse natin na gusto lang daw nila kumita ng pera na wala silang kasalanan, na nasa tao na yun kung susundin nila yung nagpo-promote na yun. Diba? Tinatanggalan na natin sila na accountability. Ang sisi lahat dun sa nalulong. Diba? Grabing double standard, diba mga kapatid? At ito yung mga tao na to na nagsasabi raw na wala raw kasalanan tong si Juniboy at baga sinasabi nila na uto-uto yung mga nagpapa-influensya sa mga influencers na to. Hindi nila alam. Nagpapa-influensya din sila. Kasi nga, pinagtatanggol nila tong mga influencers na to. O di na-influensyahan din sila na ipagtanggol nila yung mga influencers na to sa mga masamang ginagawa nila. Nag-isip-isip kayo. And for our Bible verse for today, from Proverbs 1 verses 10, My son, if simple men entice you, do not give in to them. Kayong basta-basta magpapa-impluensya sa mga makakasalanan na ito, sa mga vlogger na yan. So yun lamang mga kapatid. Kung nagustuhan nyo tong video na to, please like for the algorithm. Kung hindi naman, okay lang yan. Mag-move on na lang kayo. And subscribe. Walang sugal-sugal link dito. Libre lang nga mag-subscribe. At masarap ang libre. Uli, ako po si Une. At ito ang Mahirap Pasayahin Show.